Ang kwentong ito ay tungkol sa isang magkasintahan na nagpapakita ng wagas na pag-ibig. Ang kwentong ito ay ginagampanan ni Flora at Felix. Si Flora ay ipinanganak noong October 25, 1975. Si Flora ay nakatira sa number 32 San Vicente Street, Sitio Pugot, Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Si Flora ay nag-iisang anak ng isang mayamang mag-asawa. Ang kanyang mga magulang ay mga negosyante, habang ang kanya ding ama ay isang pulis. Ang kanyang ina ay siyang nagmamahala ng kanilang mga negosyo. Si Flora ay lumaki sa maaluwang buhay. Mayroon siyang mga yaya, mayroon silang mga katulong. Kapag pumapasok si Flora sa paaralan, mayroon silang service, mayroon silang kotse at inahatid siya ng kanyang yaya. Napakahigpit ng magulang ni Flora. Halos hindi siya makakalabas ng bahay dahil babae siya at nag-iisa siyang anak. Iniingatan siya ng kanyang mga magulang. Kailangan kapag lumabas siya ng bahay ay mayroon siyang kasama. At kailangan din na ang mapapangasawa ni Flora pagdating ng panahon ay mayaman din na tulad nila. Kaya lagi lang si Flora sa kwarto, school, yun lang ang nagiging buhay niya. Makapaglaro lamang siya sa kanilang bahay. Habang si Felix naman ay ipinanganak noong October 26, 1975. Si Felix ay napakahirap na buhay. Marami silang magkakapatid. 12 silang magkakapatid. Ang ama ni Felix ay isang magsasaka lamang. Ang kanyang ina ay siyang namamahala at nag-aalaga ng kanilang mga magkakapatid. Sa bahay lang ang kanyang ina. At dahil napakahirap ng buhay nila ni Felix, kailangan nilang tumulong sa kanilang mga magulang. Nakapag-aral naman si Felix, pero hindi siya araw-araw nakakapasok ng paaralan. Nilalakad lang nila papuntang paaralan mula sa kanilang bahay. Wala silang pamasahe, wala silang baong pera. Minsan, wala silang baong ulam. Pero hindi yun naging hadlang kay Felix dahil gusto niyang mag-aral. Kahit minsan lang siya nakakapasok sa paaralan, dahil matalino siya, nakakapasa pa rin siya. Lagi siyang nagtatrabaho sa bukid, pinapatulong siya ng kanyang ama sa pagtatanim ng mga gulay at kung ano-ano pang mga gawain sa bundok. Lumipas ang ilang taon, si Flora ay nag-edad na ng 18. Siya ay nagdaos ng kanyang debut. Napakabongga ng kanyang birthday. Maraming mga mayayamang dumalo sa kanyang kaarawan. Napakaganda ng dekorasyon, malaking cake. At ang mga dumalalo nito ay talagang mayayamang angkan. Pero malungkot si Flora dahil pakiramdam niya may kulang sa kanyang pagkatao. Habang si Felix naman ay kinabukasan nagdaraos din siya ng kanyang kaarawan. Pero wala siyang handa, hindi siya tulad ni Flora na napakabongga ng kanyang handa. Dahil wala silang pera, okay lang yun kay Felix. Ang importante sa kanya ay malusog ang kanyang pamilya at wala silang sakit. Habang nagtatanim si Felix sa bundok, napag-isip-isip niya doon sa ilalim ng puno kung bakit ganun ang kanilang buhay. Nangangarap siya. Gusto niyang iahon sa hirap ang kanyang pamilya. Si Flora naman ay laging malungkot sa paaralan, laging malungkot sa kanyang bahay kapag panahon ng walang pasok. Kaya naman naisipan ni Flora na magsimba bawat linggo. Kapag wala siyang pasok, pumupunta siya sa simbahan. Lagi siyang nagsisimba doon sa St. Peter, sa may sandigan. Pinagdadasal niya na sana darating ang araw na maging masaya siya. Kahit napakaganda ng kanyang buhay, pakiramdam niya ay may kulang sa kanya. Lumipas ang ilang taon, si Flora ay nag-edad na ng 30 years old. Ngunit wala pa rin siyang karelasyon.
wala siyang masusumbungan or wala siyang makakausap sa kanyang mga problema. Kaya nalulungkot siya. Gusto na rin niyang magkakaroon ng karelasyon kung ano yung pakiramdam ng mayroong kasintahan. At ganun din ang nararamdaman ni Felix. Habang nagtatanim si Felix, napagod siya at pumunta siya sa ilalim ng puno. Doon siya nagpag-isip at nalulungkot siya dahil kung bakit sa edad na 30 ay wala pa rin siyang kasintahan. Umiiyak siya dahil gusto na rin niyang magkaroon ng pamilya. Habang nag-iisip siya, mayroon siyang naririnig na isang boses ng isang lalaki at tinatawag ang kanyang pangalan. Paglingon niya, nakita niya na ang kanyang kapitbahay ay patakbo papunta sa kanya. At sinasabi nito na, Felix, baka gusto mong lumuwas tayo ng Maynila. Kasi mayroong kaibigan yung tatay ko na naghahanap ng mga trabahante sa kanilang construction site. At malaki ang offer ng sweldo sa kanila. Kaya napag-isipan ni Felix na sumama. Kaya naman nakapagpasya si Felix, lumuwas sila ng Maynila. At napunta sila sa Quezon City. Makalipas ang ilang linggo ng pamamalagi ni Felix sa Maynila sa Quezon City, nalulungkot siya kapag araw ng walang pasok. Kaya naisipan niya na magsisimba sa tuwing linggo. Habang nagsisimba si Felix doon sa simbahan ng St. Peter, mayroon siyang naririnig na boses ng isang babae na umiiyak. At malakas ang iyak. Na-curious siya, kaya nilingon niya. Paglingon niya, nakita niya yung isang babae na umiiyak. Kaya nag-alala siya, likas kay Felix, na mapagtanong at alamin kung ano yung naging problema ng isang babae. Nung pagtanong niya, ang tugon ng babae, wala po, okay lang po ako, sabing gano'n ng babae. At lumabas na ito ng simbahan. Na-curious pa rin si Felix, sinundan niya sa labas. Nung sinundan niya sa labas, nakita niya yung isang babae na patakbo doon sa kanilang sasakyan at umalis na ito. Habang umuwi na si Felix, napag-isip-isip niya lagi yung babae. Kaya tuwing linggo, inaasahan niya na makikita ulit niya yung babae doon sa simbahan. Habang si Flora naman pag-uwi ng bahay, napag-isipan din niya at na-curious din siya doon sa lalaking nagtatanong sa kanya. Dahil ngayon lang na may pumapansin sa kanya. Lumipas ang isang linggo ulit ay nagsisimba ulit sila at nakikita nga ni Felix ulit si Flora. At sinusundan ni Felix si Flora paglabas galing sa loob ng simbahan. Tinatanong niya ito kung anong problema at kung maaaring ibigay yung kanyang pangalan. So nagkakilala silang dalawa. Kinikwento ni Flora yung kanyang problema hanggang sa lagi na silang nagkikita tuwing linggo. At hanggang sa nagkaroon na sila ng komportable sa isa't isa na makapag-usap. Makalipas ang ilang buwan, ay naging magkarelasyon ang dalawa. So naging magkasintahan si Felix at Flora. Excited si Flora na magsimba tuwing linggo dahil yun lang yung time at yun lang yung panahon na sila ay magkikita at mag-uusap ni Felix. Ganon din ang nararamdaman ni Felix. Nagsisipag siya sa trabaho sa construction at excited siya pagdating ng linggo. Isang araw, ng isang linggo, habang pagkatapos nilang nagsimba, nag-uusap sila sa labas ng simbahan at nag-iisip sila at niyaya siya ni Felix na kumain sa fast food. Kumain si Flora sa fast food at si Felix sa may Jollibee. Habang kumakain sila at maganda yung kanilang kwentuhan, bigla na lang may humihila sa braso ni Flora. At ang tugon, bakit ka narito? Paglingon ni Flora,
Nakita niya ay ang kanyang amang pulis. At tinatanong kung sino ang lalaki na kasama niya. Laking gulat ni Felix at natatakot. Dahil pakiramdam ni Felix, yun nga yung ama ni Flora. Si Flora din ay kabado at hindi makapagsalita. Hinila ang braso ni Flora ng kanyang ama at isinakay sa sasakyan pauwi. Pagdating ng bahay, ikinulong si Flora ng kanyang ama sa kwarto. Hindi na siya pinapalabas. Hindi na rin siya pinapasimba tuwing linggo. Dahil ramdam ng kanyang ama na yung lalaking yun ay kasintahan ni Flora kahit hindi niya sinasabi sa kanyang ama. Lumipas ang mga ilang linggo, laging nagpupunta si Felix sa simbahan, ngunit hindi na niya nakikita si Flora. Kaya pagkalipas ng ilang buwan, napag-isipan ni Felix na puntahan si Flora dahil yun ang advice ng kanyang kaibigan. Sabi ng kanyang kaibigan na kung mahal mo siya, ay paglaban mo siya at puntahan mo siya. Pinuntahan ni Felix si Flora. Habang papunta si Felix sa bahay ni Flora, nakikita na ni Flora sa bintana na parating si Felix. Habang papalapit na si Felix sa kanilang gate, nakita din ni Flora na parating na ang kanyang ama. Parating na ang sasakyan ng kanyang ama. Pagdating sa gate ni Felix, nakita ni Flora na kausap ni Felix yung kanilang katulong. At tinatanong nga kung yung okay lang ba si Flora at pwede ba siya makausap. Lumabas si Flora sa kwarto at papunta kay Felix. Pagpunta ni Felix sa gate, mayroon siyang isang boses na narinig. At sinasabing, bakit ka narito? Paglingon ni Felix, ay yun yung ama ni Flora. Nagalit na galit ito. At sinasabi ni Felix, itinahayag niya na mahal niya si Flora at nais niya itong kausapin. Galit na galit yung ama ni Felix at sinasabing, umalis ka na dito kung ayaw mong may mangyari sa'yo. Pero nagpupumilit pa rin si Felix na gustong kausapin si Flora. Sa galit ng ama ni Flora, pumunta ito sa kanyang sasakyan. Tumakbo si Flora papunta kay Felix dahil nag-alala siya at alam niya at kilala niya yung ama niya. Alam niya kung anong gagawin ng ama niya kay Felix. Pagtakbo ni Flora kay Felix, dumiretso niya itong niyakap. Pagyakap ni Flora kay Felix, tama naman na pinutok ang baril ng kanyang ama kay Felix. Kaya ang natamaan ay si Flora. Itinakbo si Flora sa ospital. Pagtakbo sa ospital, idiniklara na dead on arrival si Flora. Ang sabi ng doktor, hindi naman malala ang kanyang sugat, ngunit nagkaroon ito ng matinding impact sa kanyang utak. Sa sobrang takot at sobrang nervous. Kaya nakumatos ito at namatay. Paglipas ng gabi, inuuwi na si Flora sa kanilang bahay. Noong panahong yun, hindi pa uso yung imbalsamo at kailangan mailibing yung isang taong patay sa loob ng 24 oras. Kinagabihan, pumunta si Felix sa bahay nila Flora ng patago dahil gusto niya itong makita. Habang maraming tao doon sa bahay nila Flora dahil pinaglalamayan si Flora, umiiyak si Felix doon sa likod ng puno sa katabi ng bahay nila Flora. Habang umiiyak si Felix, ng gabing iyon, nakita niya yung mga tao na papunta doon sa bahay nila Flora at nagdadala ng mga materialis para gawing kabaong ni Flora.
Nilapitan ito ni Felix at tinanong kung ano ang kanilang gagawin. Tugon ng mga trabahante ay gagawa sila ng kabaong na mapaglagyan kay Flora. Dahil kinabukasan nga, bago mag 24 oras, ay kailangan ng ilibing si Flora. Nakiusap si Felix sa mga tao. At ang sabi ni Felix, kung sana ay hindi muna ito ipapaalam sa magulang ni Flora. Ang sabi ni Felix, maaari po bang mag-request na gumawa po kayo ng malaking kabaong na kasya yung 2 tao. Namangha yung mga tao na gagawa ng kabaong. Ngunit, naaawa din sila kay Felix. Kaya ang ginawa nila ay isang malaking kabaong na kasya yung 2 tao. Kinabukasan, ng maaga, ay dinala na yung malaking kabaong dun sa harap ng bahay ni na Flora para ilagay na yung katawan ni Flora. Pumunta yung mga magulang ni Flora doon sa may kabaong at nagtatanong. At ang sabi ng mga magulang ni Flora, bakit ang laki ng kabaong? Ang sabi ng mga trabahante ay mayroon pong isang taong nakikiusap na ganun kalaki yung gagawin naming kabaong. Maya-maya pa ay may isang boses na narinig yung magulang ni Flora at nagsasabing, maaari ko po ba kayong kausapin? Paglingon ng magulang ni Flora, nakita nila si Felix na nakasuot ito ng barong. At ang sabi nito ay maaari po ba at pahintulutan niyo po ba ako na samahan ko si Flora sa kanyang libing? Namangha yung mga tao. Nagulat yung mga tao sa kanya. Pati ang magulang ni Flora ay nagtataka kung bakit niya ito gagawin. Ang sabi ng ina ni Flora, nababaliw ka na ba? Bakit mo ito gagawin? Buhay ka pa. Ganon din ang tanong ng ama ni Flora. Ngunit namangha ito. Ang sabi ni Felix, nagmamahalan po kami ni Flora at nagsumpaan po kami na magsasama kami habang buhay, kahit sa kabilang buhay. Kaya kung maaari at ipanghintulot nyo, ay sasamahan ko siya sa kanyang libing. Ngunit mayroon po akong pakiusap sa inyo. Saad ni Felix. Ang tanong ng kanyang mga magulang, ano ito? Ang sabi ni Felix na kapag kami ay inilibing ni Flora, makalipas ang 3 araw, pupuntahan niyo po kami sa aming libingan. At kung mayroong kumakatok sa ilalim ng lupa, maaari po bang hukayin niyo po kami ulit. Walang ibang magawa ang mga magulang ni Flora kung hindi sundin ito dahil gusto din nila na mapatawad sila ng kanilang anak sa pagtutol nila sa relasyon nila ni Felix at Flora. Sa madaling salita, ay nilibing si Flora at Felix, silang 2. Makalipas ang 3 araw, excited na yung mga taong pumunta dun sa libingan ni Flora at Felix dahil na-curious ito kung anong mangyayari. Pagdating nila doon habang marami silang nakaantabay at pinakinggan nila yung ilalim ng lupa, nakarinig sila ng isang katok. At nung may kumakatok, sinabihan kaagad ng mga magulang ni Flora na hukayin ito. Kaya madali-daling hinukay ng mga tao yung libingan ni Flora at Felix. Paghukay nila ay namangha ang lahat ng tao. Dahil pagbukas sa kabaong, ay buhay silang 2. Ngunit hinang-hina silang 2. Pati si Flora. Sobrang putla, sobrang hina, pati si Felix. Kaya dali-dali itong tumawag ng ambulansya ang mga magulang ni Flora at dinala sila sa ospital. Makalipas ang ilang linggo nilang pamamalagi sa ospital habang nagpapagamot, ay gumaling silang 2. Ang sabi ng doktor, na kumatos lang ito si Flora ng ilang araw. Ngunit bumalik ulit ang kanyang buhay.
At hindi naman ganun kalala yung kanyang sugat, kaya nabuhay siya muli. So sa madaling salita, sila ay gumaling at dahil sa kamangha-manghang ginagawa ni Felix, sobrang laki ng galak ng magulang ni Flora at tuwang-tuwa sa ginagawa ni Felix para sa kanilang anak. Kaya naman ay ipinakasal sila ng magulang ni Flora ng bonggang-bongga at pinahintulutan na silang magiging mag-asawa. Kaya naman, ang kwentong ito ay sana ay nakapagbigay ng inspirasyon sa mga magkasintahan na nagpapakita ng wagas ng pag-ibig. Sana po ay may natutunan kayo sa kwento. Maraming salamat sa inyong panonood. At ito po, binabasa ko. Thank you so much for watching, mga kaibigan. Please don't forget to follow and share.